Ang Kapaskuhan ay isa sa pinaka-inaabangang panahon para sa karamihan. Ngunit sa likod ng saya na dulot nito, hindi maikakailan na marami pa rin ang nakakaramdam ng stress o matinding lungkot tuwing sasapit ang holiday season. Kaya naman para bigyan po tayo ng linaw kung ano ang nga ba itong holiday stress at paano ang tamang pag-manage po dito, makakausap po natin ng psychiatrist na si Dr. Noreen Molina. Dr. Noreen, magandang umaga po sa inyo. Dayan at Chi po ito. Magandang umaga, Dayan and Chi. Good morning sa lahat ng nanonood sa atin. Good morning, Doktora. Yes, Okay, para sa malawak na kaalaman po ng ating viewers, ano po ba ang holiday stress, Dok? Ang holiday stress, ito usually ay nararamdaman ng mga tao kapag papalapit na ang mga holiday season tulad ng Christmas at New Year. So pwedeng dahil sa mga aspeto ng paghahanda, preparation, social expectations, financial pressures at iba pang mga dahilan na kaugnay sa holiday season. Ay, parang yung inisa-isa ni Doc Noreen, medyo na-stress na rin ako. Financial pressure. Yun yata yung pinaka- social expectation. Oo. Parang, oo nga, no, kung iisipin mo ngayon, parang ma-stress ka talaga. Alright, Doc, ano mo ba yung iba't ibang uri ng stress na posibleng maranasan po ng isang individual tuwing sasapit na nga po itong Pasko, Doc? Ayan, madami tayong stress na usually nangyayari tuwing mga Pasko at saka New Year yun. Isa na dito yung financial stress, of course. So dahil sa gastusin sa regalo, party, at iba pang mga kailangang gastusan, no? Another one is social stress mula sa mga inaasahang gatherings at other mga kailangang attendan na sa iba-ibang okasyon, no? Sa mga friends, relatives, sa office, ang daming kailangan mong puntahan. Then also emotional stress. Usually during Christmas, doon natin nami-miss yung mga taong nawala na sa buhay natin or yung mga hindi natin kasama, no? And also, of course, time management stress. Minsan hindi na natin alam paano natin hatiin yung oras natin dahil sa dami ng kailangan nating puntahan or kailangan gawin. Tapos sumasabay pa dito yung traffic and a lot more. Yes. Okay, Doktora, no, very apparent naman yung reason kung bakit ang financial stress ay maaring makadulot ng matinding ang stress. daming gastos. Yun na nga. Pero yung mga tatlo pang sinabi yung source of stresses, bakit po ba nakakaramdam ng matinding stress ang isang tao tungkol dito? Kagaya ng sinabi niya na social, emotional, at time management stress, Dok. Ano pong karaniwang sanhi nito? Usually ito ay dahil sa dami ng mga expectations, no? Pressures ng society. So pangangailangan ng pera, kalagahan ng oras, or emotional complexities na kaugnay ng mga occasions, no? Also, yung idea ng ideal holiday na nilalabas sa social media. So nakikita natin ang gaganda ng mga suot ng mga friends natin, ang bubongga ng mga parties, ang gaganda ng mga pinupuntahan nila for vacation. Yun ay maaring makadagdag ng pressure sa mga nararamdaman ng mga nakakakita nito. Maganda ba yung attitude, Doc, na parang, ay, lilipas lang din naman yung Pasko. Minsan yun na lang yung pag-cope natin, no? Ng mga stress na ganito. Or what should be our attitude para hindi naman tayo makaramdam ng excessive holiday stress, Doc? Siguro yung unang-una is kung ano ba talaga yung goal or ano ba talaga ang meaning ng Christmas and no holiday itself, no? Siguro dun tayo mas mag-focus rather than on the mga iba-ibang mga okasyon na kailangan nating attendan, no? Siguro more of the meaning itself of Christmas rather than on the different expectations that are being given to us by other people. So siguro the fact na magkakasama kayong pamilya, Ayun. at masaya ka na, Ayun masaya na na tong Pasko na to kahit di naman magastos. Siguro ano? paradigm shift na lang, no? Kahit na ganun ang naiisip mo, talagang control yung ibang iisipin mo. Oo, mindset lang yan. Oo, Okay. tama. Pero Doc, ano po ba ang posibleng sintomas o senyales ng excessive holiday stress? Ano po ang tamang gawin para maagapan ito at ma-address ito? Kailangan po bang dumaan sa point na iinom pa ng medication para lang ma-address itong stress na ito, Doc? Ayun, depende rin naman, no? So usually yung mga symptoms ng stress is the same with other kind of stress or anxieties that we experience, no? So nagkakaroon ng pagkabalisa,
yung iba nagkakaroon ng depression, lalo na kung may mga namatayan no previous years. Tapos naaalala nila tuwing Christmas kasi syempre yung mga fondest memories mo during Christmas, diba? So nagkakaroon ng pagkakairita, pagkakawalang gana kumain, or hindi rin makatulog, no? Usually yung mga, kung hindi naman siya talagang malala or fleeting lang naman yung nai-experience na to, kailangan, mahalaga of course, yung pagkakaroon ng self-care tulad ng pagtulog ng maayos, pagkain ng maayos, exercise, and of course, pag-set ng limitations, no? And ang pinaka-importante is yung support galing sa mga kaibigan at pamilya. Pero kung talagang iba na yung pagkilos at hindi na siya, at nakakaapekto na ito sa pang-araw-araw na ginagawa, or naapektuhan na yung trabaho, naapektuhan na yung personal relationship natin, so best na to consult a professional regarding this one. Okay. Yun nga, Dok, kunwari, ang memory ng isang tao ng Pasko ay malungkot. Ano? Paano niya kaya maisa-celebrate ng maganda yung Pasko? I mean, what are your suggestions na hindi ko maisip yung mga past sad memories na dala ng holiday na ito? What can I do? Tulad din nung nabanggit nyo kanina, no, is mind setting, siguro switching, yung tinatawag nating switching from negative thoughts to positive thoughts, no. So instead siguro na ang iaalala natin sa mga nawala natin sa buhay is yung sad memories, of course pwede nating alalahanin yung times na masaya tayo kasama sila. So yun yung pwede nating gawin, no, switching, and more of really looking into celebrating Christmas with their memories on, na hindi na kailangan nating malungkot, and isipin natin na they are in a better place. Ayun. Yung pala yung term doon, switching. Oo. Pero tayo naman siguro, Chico, meron tayong kakilala na alam nating, kumbaga medyo malungkot na yung Pasko, no? O may pinagdadaanan. Oo, may pinagdadaanan. How can we give support, Doc? Yun, unang-una siguro mag-reach out tayo, of course, to those people, especially our friends or relatives, at alam natin na may pinagdadaanan. And siguro extend extra effort, imbitahan natin, or kung ayaw man nilang pumunta sa mga okasyon, kasi syempre yung mga ganon, mas gusto nilang nag-iisa, no? Siguro more of tawagan natin sila, communicate, or kung kaya, bisitahin. Support, lalo na from the family, closest of kins, and also the friends. Ayan. Doon talaga papasok yung support ng family. Oo, tsaka okay din yung mga, kumbaga, may Christmas party tayo, no? At least may mga ma-attend ng mga Correct. party, no? Hindi mas-celebrate ng mag-isa yung Pasko. Siguro ito na lang, Doc, sa ating mga kababayan na talagang matindi ang siguro ma-experience sa holiday stress. You've mentioned about consulting an expert. So, how can this be accessible po sa ating pong mga kababayang nangangailangan po ng tulong ng eksperto, ma'am? Yung main center natin, the National Center for Mental Health, is open naman to everyone, no? So they can just go there and seek consult kung talagang kailangan ng tulong, no? Or reach out to people who know someone that they can trust in order to get consult. Okay. Siguro important rin na aware tayo na may pinagdadaanan tayo, or okay tayo, or whatever, para alam natin when to seek help. Correct. Well, Doktora, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng malalim na impormasyon tungkol sa holiday stress. Doc Noreen, muling nakapanayan po natin ang psychiatrist na si Doktora Noreen Molina. Thank you po and stay safe, Doc. Merry Christmas! Merry Christmas, Doc! Merry Christmas!